Ito naman yung kapaliwanagan sa halimaw na pula na may 7 ulo at 10 sungay na sinakyan ng babaeng patutot, rina ng kahalayan. Yan. Una sa lahat, babasahin muna natin ito kung saan ito nakalagay sa Biblia. Kasi itong mga kinuha kong mga kuan, ito lang yung kinuha ko mula doon. Pero mahaba ito eh. Kaya kinuha ko lang yung mahalaga kung ano yung kuan. Talagang kumbaga nakasaad talaga. Yung mahalagang sentence lang yung kinuha ko para mailarawan yung halimaw na pula na may 7 ulo at 10 sungay. Yung sinasabi dito kasi ang halimaw na nakita mo ay buhay noon pero patay na ngayon. Pero muli siyang lalabas mula sa kailaliman at agad namang mapupunta sa walang hanggang kapamakan. Yan. Pero bago yan, para sigurado tayong yung binasa ko ito na nandoon talaga sa Biblia, babasahin natin yun. Papakita natin muna sa inyo kung saan yun, anong chapter at verse yun. Dito siya. Ito. Yan. Take note yung nakalagay doon sa unang ipakita ko. Nakapaloob din yan dito. Kinuha ko lang yung mga pangalan. Ito kasi yun eh. Ito lang yung kinuha ko para hindi masyadong mataas. Nandito kasi yun. Pinakita ko lang ito sa inyo para maging isang katibayan ba. Kaya at may ipakita ko rin sa inyo kung anong chapter at verse yung nakalagay doon sa pinakita kong una. Kung saan yun banda. Ito yun sila. Ito yun siya. Nakasulat yun sa Pahayag 17. Chapter 17 verse nandito. Ito yan. Ito yan. Basahin natin Nagilalas ako nang makita ko siya. Tanong sa akin ng anghel, bakit ka nagilalas? Sasabihin ko sa iyo ang lihim ng kulugan ng babae na sinakyan niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa napakalalim na hukay at tuluyang mapapahamak. Yan. Okay na ito guys. Kasi ang purpose lang natin, bakit natin ito ipinakita para ito yung katibayan na sa Biblia talaga natin kinuha. At ito yung chapter niya. Chapter at saka yung verse. Yan. Ngayon, balik na tayo doon para may paliwanag natin ng mabuti kung sino yung bansa sa panahon natin ngayon ang tinutukoy sa pahayag. Kasi mahalaga kasi ito kasi nangyayari na ito ngayon sa totoong buhay or literal na buhay. Kaya dapat ibahagi nang sa ganun yung iba bigyan ng kapaliwanagan. Yan yung purpose ko din. Actually, ginawan ko na ito ng kuwan pero sa video na ito idudugtong natin yung bansa at saka yung pinuno ng bansa. Kung sino yung pinuno. Yung nakalagay doon yung 8 hari. Yan. Dito natin tuloy-tuloy yung explanation sa bansang tinutukoy ng chapter na ito sa pahayag. At pinunong 8 pinuno na tinutukoy din dito kasi kuan ito karugtong ito lahat Ang chapter at verse na ito lahat, ito yan lahat, ito yan lahat. Actually, kinuha ko lang yung bansang sinakyan ng babaeng patutot, yung pulang halimaw, at saka yung 8 hari. Pero marami talaga sa chapter at verse na ito, marami yung nakapaloob dito. Masyadong haba, pero yung kukunin lang natin yung bansang malakas, yung halimaw na pula. At sino yung mamumuno sa halimaw na pula na yun. Yun yung 8 hari. At ipapaliwanag din natin yun dito sa video na ito. Okay guys, pinapakita ko na sa inyo kung anong chapter sa Biblia at verse ang babasahin at ipapaliwanag natin sa video nito. Balik tayo guys doon sa may larawan. Ito na. Ngayon, kita nyo to guys, bakit nilagyan ko ito ng flag ng Soviet Union or USSR? May purpose din ako dyan. Pati ito. Yan, pati yan. Pati yung Russia. Yan. Kasi kuwan ko yan kaning isa yan sa tauhan kumbaga sa video na ito para na sa ganun sa pamamagitan ng larawan na ito mabigyan natin ng mas malinaw na kapaliwanagan. Kasi yung Biblia kasi guys, palagi ko na yung binabalik-balik sabihin na halos nakalagay dyan mga talinghaga. Yan, kaya ginagamitan ko ito ng mga larawan ng sa ganun may kumpara natin sa pangyayari noong unang panahon at sa panahon natin ngayon. Yan. Ngayon, basahin muna natin yung teksto na ito.
Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon, pero patay na ngayon. Pero muli siyang lalabas mula sa kailaliman at agad naman siyang mapupunta sa walang hanggang kapamakan. Ngayon guys, bakit nilagay dito ang halimaw na nakita mo ay buhay noon, pero patay na ngayon? Kasi ang tinutukoy nito guys, isa itong bansa. Isa itong makapangyarihang bansa guys. Yan, ito yung bansang ko ni Russia sa panahon natin ngayon. Pero sa old name nito, ito yung USSR or Soviet Union. Yung katumbas na sinasabi na buhay noon, ito yung pag, pag nilagay ko lang dito, the born of USSR, yung pagpapanganak, kumbaga, yung simula ng pagtatag ng USSR ba. Yan yung katumbas dito sa teksto ng ating binasa. Yan. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon. Ngayon, dito, basahin natin ng muli. Pero patay na ngayon. Bakit ito? Bakit ang kadugtong sa sentence na ito ay ito? Pero patay na ngayon. Kasi, yung USSR kasi guys, yung katumbas na patay na ngayon, ang katumbas niyan, ito yung pagbagsak nila. Yung the collapse of, ayan, nilagyan ko yan, no? Pero patay na ngayon ang katumbas niyan, the collapse of USSR. Ito, nag-collapse ito siya guys, pero hindi sa pamamagitan ng digmaan. Nag-collapse ito sa pamamagitan ng yung ginawa ng Western, yung NATO. Bagsak yung ekonomiya nito kumbaga. Kaya doon na nagsimula yung pag-collapse ng USSR. Ang daming bansa yung bansang tumiwalag at nag-independent sila. Kasi communist country kasi ito eh. Yan, nung nag-collapse yung USSR, doon na nag-independente na yung Ukraine. Yan, yan. Membro yan dati sa USSR. Yan yung nandyan yung tawag nito, kapital ng Russia, yung Ukraine. Yan. Nung hindi pa ito nag-collapse. Pero nung nag-collapse na siya, wala na. Dami ng bansa, yung Bulgaria. Actually, hindi ko na ikukuhan. Basta yan yung ibig sabihin dyan. Ngayon, continue tayo, basahin natin. Pero muli siyang lalabas mula sa kailaliman. Ang ibig sabihin niyan guys, ang katumbas niyan, dito, nakalagay na yan dito sa larawan. The rise of USSR but the form or face in the modern day Russia. Yan. Yan yung ibig sabihin dyan. Pero muli siyang lalabas sa kailaliman. Yan yung katumbas dyan. Nabuhay uli. Yung katumbas ng lalabas, nabuhay. Yan yung muling paglakas ng bansang USSR. Pero hindi na USSR ang pangalan niya. Sa panahon natin yun. Yung modern day, kumbaga, Russia na yun. Kumbaga. Pero yung USSR at yung Russia, ang pangalan nito sa Biblia, ito yung Magog. Yan. Yan yung Magog na nakalagay sa aklat ng Ezekiel. Pamumunuan kasi ito ni Gog eh. Yang si Gog guys, i-explain ko din yan sa inyo. Actually, may nakon ako pero sabi ko nga kanina, sa video nito, yung halimaw na pula na sinakyan ng babaeng patutot at yung 8 hari, idudugtong natin yan dito sa video nito. Yan. Kasi, yung Magog kasi, yan yung gagamitin ng Diyos para wasakin ng Babylonia. Yung US ba? US nito, yan yung gagamitin ng Diyos, ang bansang ito. Pag natalo na ng Russia, ang US at saka ng NATO, ang makikidigma naman sa Russia, yun na yung Mesiyas. Yan. Pero, focus muna tayo dito guys. Darating din tayo dyan. Ayun, yun na yun guys, yung katumbas ng muling lilitaw, buhat sa kailaliman. Ito na yun siya. Ito na yung Russia. Alam natin guys, yung Russia sa panahon natin ngayon, ito yung pinakamalakas na bansa din. Ito yung nagmamayari ng pinakamalakas na nuclear bomb, yung Tsar bomb. Yan. Pangalawa lang yung US kung palakasan ng bomba. Ito talaga yung may kumbaga nagdala ng title. Yan. Ngayon. Ito na, tapos na tayo dito. Kung na-explain na natin kung ano yung ibig sabihin ng buhay noon, ng halimaw, pero namatay, pero muling lumabas at mapupunta sa kapamakan. Itong sentence na mapupunta sa walang hanggang kapamakan, i-explain natin ito, pero doon medyo sa dulo na. Yan. Kasi, ikukonekta natin to sa Mesiyas eh. Yan. Ngayon, tapos na tayo dito guys. Ang halimaw na tinutukoy sa teksto nito, ito yung USSR na sa panahon natin ngayon, noon. Pero, sa panahon natin ngayon, ito yung bansang Russia. Yan. Kahit, hindi naman siguro dapat kailangan pang sabihin, alam naman natin yung USSR, yan talaga yung Russia, di ba? Yan. So, proceed tayo dito guys, tapos tayo dito. Ngayon, dito naman tayo sa teksto na ito. Pero bago natin ipaliwanag ito, katulad sa unang teksto, ang mga ito, yung nakasulat dito, yung nilagyan ko ng mga pulang guhit,
babasahin muna natin ito doon sa kuwan kabuuan. Payag para na sa ganoon. Patunay kasi yun guys na hindi ko ito, baga patunay ko yun ba na doon talaga ito nanggaling. Kasi kung hindi ko yun ipapakita, baka sabihin yung gawa-gawa ko lang ito ba. Yan. Kasi yung ito, mga teksto na nakasulat dito, ang kinuha ko lang sa kabuuan, ito lang. Kasi ito yung naglalarawan talaga sa mga tauhan na nakalagay sa Biblia, yung walong hari. Yan. Masyado na kasing mataas, hindi na magkakasya sa screen natin. Yan. Basahin muna natin, balik tayo doon kanina. Ito. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na kinaupuan ng babae. Ang mga ito rin ay 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila. Naghahari pang isa. At ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. At ang halimaw na buhay noong una, ngunit ngayon wala na, ay isa sa 7 hari. At siyang magiging ikawalo. Siya ay patungo sa kapahamakan. Yan. Ang teksto na ito guys, yan. Nandoon na yan doon sa pinakita ko kaninang larawan. May larawan ng mga presidente ng Russia ito. Yan. Gaya kanina, sabi ko, pakita muna natin yung buong kabuuan. Kung saan natin ito nakita. Sa ganun, maging ebidensya ko ba na hindi ako gumagawa ng sarili kong dito natin yung kinukuha lahat. Mahirap yung gawa tayo ng sariling katakot yun. Balik tayo doon. Ayun, nakita na natin kung saan yan. Nandito yan nakalagay sa verse 9 to 11. Chapter 17 verse 9, 11. Yan, balik tayo. Ito na. Dito na tayo. Itong kabuuan na ito, papaliwanag na natin. At yung hari na tinutukoy dito, ang larawan na nakikita nyo, ikukunikta natin yan sa paliwanagan natin. Yan. Ngayon, basahin muna natin. Ang 7 ulo ay ang 7 bundok na inupuan ng babae. Nangangulugan din ito ng 7 hari. 5 sa iyon ay patay na. Ang isa ay naghahari pa ngayon. At ang isa ay hindi pa dumarating. Kapag dumating na siya, sandali lang ang paghari niya. Ang halimaw na buhay noon pero patay na ngayon, ang siya ikawalong hari. Kabilang din siya sa una-unang 7 hari. At hahantong din siya sa kapahamakan. Yan. Iisa-isahin natin yan guys. Dito tayo. Bakit sinabi dito? Yan. Yung inuupuan ng babae. 7 ulo ay ang 7 bundok na inuupuan ng babae. Kasi guys, ang ibig sabihin ng inupuan, halimbawa tayo ng isang hayop. Halimbawa natin yung turo na baka. Yan. Di ba alam naman natin guys, yung turo na baka, wild yan. Pero wala yang magagawa sa nakasakay sa kanya. Talagang susunod siya. Kasi bakit? Kasi pag ayaw niyang sumunod sa gusto ng nakasakay sa kanya, yung lubid niya nakatali sa ilong niya, kunin yan, hihilahin yan sa nakasakay sa kanya. Kaya yung magiging resulta dyan, masasaktan yung bakang turo. Kaya, mapipilitan siyang sumunod sa nakasakay sa kanya. Yan din yung nagiging sitwasyon sa bansang Russia. Kasi yung babaeng patutot, yung Reyna ng Kalayan, ang katumbas kasi nito, ito yung US US at yung European, yun, yung NATO ba? Gustuhin man kaya ayaw gumawa ng gulo ng Russia, kasi takot ang Russia, yung halimaw na pula, or leader ng Russia, na mapatawan ng sanction ng US. Ang katumbas ng tali na nakalagay sa ilong, ito yung sanction. Pag pumalag yung Russia sa kagustuhan ng US, isa-sanction siya ng US. Kumbaga, isa-sanction, ihilahin ng lubid. Pagkatapos, pag na-sanction na ito, ang magiging resulta, babagsak ang ekonomiya nila. Yan. Yung ibig sabihin naman, yung katumbas ng babagsak ang ekonomiya, masasaktan. Yung toro, excuse me, masasaktan yung toro sa ginawang paghila sa lubid sa kanya. Pero alam natin guys, mas malakas yung toro kaysa sa tao, di ba? Yan din yung nagiging sitwasyon dyan. Sa totoo lang, mas malakas talaga yung Russia kaysa sa US. Kasi bakit? Babae pa, di ba? Bakit? Gagamitan ba yan ng halimaw ng Diyos tapos tao yung ibig sabihin, malakas talaga yung Russia kasi marami ito eh. Marami sila eh. China, North Korea, mga nuclear army yan bansa na yan eh. Yung North Korea, nasampol na yung sanction. Anong nangyari sa North Korea ngayon, di ba? Wala, kami bagsak na bagsak. Yan yung kinatatakutan ng Russia, baka patawan sila ng sanction. Kaya gustuhin mo ng Russia na kalabanin ang Amerika at yung NATO, hindi niya magawa. Naghihintay lang kasi ng tamang panahon nito eh. Yan. Bago pumalag. Ngayon, darating din tayo doon. Bakit pumalag nito? Yan yung nagiging sitwasyon dyan. Yung kinaupuan. Siyempre, inupuan. Ibig sabihin, under ka dyan. Under ka sa nakasakay sa iyo kahit turo ka pa dyan. Yan yung kwan dyan. Kaya, hindi pumapalag yung Russia sa US at saka sa NATO. Kasi natatakot ito patawan ng sanction. Pag napatawan ito ng sanction, bagsak yung ekonomiya nito. Yan yung pandyan, kumbaga yung kaparis dyan ng pagpapaliwanag. Bakit ginamitan dito inupuan ng babae? Yan.
Ngayon, nandito kasi yan guys, oh. Yan. Ito bro, mamaya na ito. Balikan natin yan. Yan. Balik tayo dito. Yung walong hari. Continue tayo. Dito tayo. Kukunin na natin yung katumbas. Yung katumbas ng walong hari. Kung sino-sino. Yan, sa panahon natin ngayon. Yan. Ito na. Basahin natin ulit. Ang 7 ulo ay ang 7 bundok na inupuan ng babae. Nangangahulugan din ito ng 7 hari. Alam natin guys, yung hari guys, panahon natin, presidente yan. Panahon natin ngayon. Kasi yung Biblia, tagal na itong nasusulat eh. Panahon pa ito ng Panginoon eh. Ngayon, 5 sa 7 iyon ay patay na. Ang isa ay naghahari pa ngayon. At ang isa ay hindi pa dumarating. Yan. Ngayon, kukunin muna natin yan. Bakit sinasabi ito? 5 sa 7 iyon ay patay na. Kukunin muna natin yan. 5 sa 7 iyon ay patay na. Ngayon, ito guys, kinuha ko lang yung 8, pero sunod-sunod talaga ito. Yung 8 pinuno lang or naging presidente ng Russia, yung kinuha ko. Hindi talaga, 8 lang, pero marami talaga ito. Kasi sabi ko nga kanina, or sa unang video ko, yung Bible, yung bilang na 7 at saka yung 10. Gamit niya ng Diyos, kumbaga, ginagamit niya yan bilang, kumbaga, talinghaga ba? Or parabol. Yan, parabol naman yan sa English. Simbolik, ganyan. Di talaga yan literal. Ngayon, bakit sinabi dito na sa 5 sa 7 iyon ay patay na? Kasi, ito yung pang-7. Bilangin natin hanggang dito. Okay? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos, ang hinihingi ng Bible, 5 sa 7 iyon, patay na. Okay? Literal yan guys. Papaliwanag natin yan. Magbilang naman tayo muli dito. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, ito guys, kaya nilagyan ko yan ng dead. Yan. Kasi sa buhay, sa panahon natin ngayon, literal na patay na ito hanggang doon sa kuan. Ang haring nagdaan sa Russia. Patay na talaga yan lahat. Ngayon, sa video ito, kuha na natin yung 5 sa 7 iyon patay na kasi dito tayo magsisimula eh. So, ibig sabihin, 5 sa 7 iyon patay na. So, dito tayo kukuha. Yan. Kasi, buhay pa ito eh. Dito patay, buhay tayo eh. Ito nga yung Pangulo ngayon sa Russia, di ba? Si Putin. Pero, itong 5, patay na talaga yan. Sa literal na buhay. Ayun, continue tayo. Ang isa ay naghahari pa ngayon. Tama. Kasi, naghahari pa ngayon. Kasi si Putin yung ibig sabihin dyan, yung kinukuhan dyan, yung tinutumbok dyan. Kasi si Putin, pagkatapos yung sinundan niya, itong presidente na ito, siya yung pumalit. So, tugma sa nakalagay ito na naghahari pa. Ang isa ay naghahari pa. Ngayon, continue tayo. At ang isa ay hindi pa dumarating. Kapag dumating na siya, sandali lang paghahari niya. Tama na naman. Bakit tama? Kasi si Putin, pagkatapos ng 8 taong paninungkulan niya sa Russia, 2008, ang pumalit sa kanya, ito si Medvedev. Yan. Ngayon, itong si Medvedev, naging Pangulo o Presidente ito ng bansang Russia 4 na taon lamang, 2008 minus 2008 to 2012. Katumbas yan ng 4 na taon. Ngayon, ikukunikta natin yan dito. Ito ha. At ang isa ay hindi pa dumarating. Kapag dumating na siya, sandali lang ang paghahari niya. Yan yung ibig sabihin dyan. Pagdating niya, hindi pa siya dumarating, pero pagdating niya, sandali lang paghahari. Yan talaga yung ibig sabihin dyan. Kasi, dapat 8 taon eh. Bakit 4 na taon lang? Kasi matutupad talaga yung nasusulat. Sandali lang paghahari niya. Ngayon, continue tayo. Ito, nabigyan na natin ito ng katumbas yung may guhit na pula. Kasi inisa-isa natin yan ng sigurado na malinaw ba. Ngayon, ang halimaw na buhay noon, pero patay na ngayon, ay siyang 8 hari. Kabilang din siya sa unang 7 hari. At hahantong din siya sa kapamakan. Ngayon guys, itong sentence na ito, hanggang dito. Ang tinutumbok dyan, ito si Vladimir Putin. Bakit? Ito na, ipapaliwanag natin. Ang halimaw na buhay noon, ibig sabihin, pangalang buhay, siya, yung presidente siya pa yung pagiging presidente na, ibig sabihin yan, buhay siya. Baga siya pa yung leader ba. Tapos, yan yung ibig sabihin ng buhay ngayon, pero patay. Ito, ibasahin natin muna. Ang halimaw na buhay noon, yan yung katumbas. Yan, buhay. Buhay siya sa panahong ito. Yung taong 2000 hanggang 2008. Pero patay na ngayon. Kasi, ang ibig sabihin, o katumbas ng patay na ngayon, bumaba na siya sa pisto. Baga, or natapos ng termino niya, at pinalitan siya ni Medvedev. Yan. Pagkatapos, kabilang din siya sa unang 7 hari. Bakit sinabi ito, ang halimaw na buhay noon pero patay na ngayon ay siyang 8 hari? Bakit sinasabi dyan? Siya ang yung 8 hari, tapos kabilang daw siya sa
na unang 7 hari. Kasi nga, malinaw yung clue ng Bible eh. Kasi, pero para sa akin, yung mga taong binigyan ng kaunawaan, yung makakaunawa nito, yan, hindi sa pagmamayabang ha. Kasi bakit sinabi dito na kabilang din siya sa 7 hari? Alam naman natin guys, sa 7 hari guys, 5 sa kanila patay na. O ibig sabihin, kung patay na ang 5 sa kanila, tapos kabilang siya sa 7 hari, walang iba makukuha dyan kundi itong numero 6, si Putin. Tapos, para mas madagdagan natin yung kakuntintuhan, bakit ito klarong-klaro yan, yung sinasabi dyan sa Biblia. Sinasabi dyan, kabilang siya sa 7 hari, tapos, ang yung pang 7 hari, pag dumating na daw siya, sandali lang paghahari niya. Tama, kasi, kung literal na nangyari yan, si Bibidib, 4 na taon si Putin, kabilang sa 7 hari. Tapos, sa 7 hari na yun, patay na. Literal din yan, namatay na talaga kasi si Bibidib at si Putin, buhay pa yan ngayon sa panahon natin. At hinihingi naman dito, yung dumagdag pa yung, at ang 8 hari, ay hantong din siya sa kapamakan. Kabilang siya sa 7 hari, ang 8 hari. So, ibig sabihin, si Putin dyan. Yung nakalagay sa Bible. Kung dito natin yan babasayan sa aktual na mundo, nagbalik si Putin sa kanyang posisyon bilang pinuno ng Russia or presidente pagkatapos sa panunungkulan ni Medvedev sa loob ng 4 na taon. Yan. Klaro yan ha, sandali ang paghahari niya. Hindi niya natapos yung 8 taong termino ng bilang presidente kasi diniklara na yan ng Biblia eh. Yan, ito na yun eh. Sandali lang paghahari. Common sense na lang. Common sense na lang yung gagamitin kasi nga talinghaga ba. Yan. Kung ayaw yung tanggapin yung nakakon sa Biblia na karamihan dyan ay mga talinghaga, hindi nyo talaga, karamihan talaga dyan, hindi nyo maunawan. Basa kayo ng basa. Tapos, hindi nyo maunawan, hindi nyo talaga yan maunawan. Tuwira na lang kung bubuksan nyo yung pangunawa nyo na talagang talinghaga lang. Yan. Ngayon, pagkatapos ni Medvedev sa posisyon niya, nagbalik muli si Putin sa pagiging presidente. At tugma yan sa panahon natin ngayon, siya yung leader ng bansang Russia. Ngayon, coincidence lang ba guys, na yung kaganapan na nangyari ngayon sa Ukraine, yung digmaan sa Ukraine at sa Russia, alitan ng Amerika at NATO, tapos yung Iran at yung Muslim nation kumakampi kay Putin, hindi yan aksidente guys. Yan yung real talk dyan. Kasi, diniklara na yan ng Diyos, isaklat ang pahayag. Diniklara na yan ng Diyos pamamagitan sa kanyang anak na si Jesus. At si Jesus naman, sinugo niya yung alipin niyang si Juan para maisulat ito. Kaya, para sa akin, yung salita ng Diyos, matibay talaga na kwan, matibay na sandigan or ang talaga, tawag nito. Hindi ka bibiguin, kumbaga. Para sa akin lang, iwan ko lang sa inyo. Yan. Ngayon, bakit sinasabi dito sa sa huling teksto, patahantong din siya sa kapahamakan? Kasi ang magiging sitwasyon dyan, itong si Putin kasi, ito, i-direct natin dito. Itong si Putin kasi guys, ito, kung makikita nyo sa larawan, nakita nyo, di ba, may mga bansa, yung bansang, mga Muslim country. Tapos ito si Putin, si Gog kasi yung pangalan ni Putin sa physical eh. Ito China, tsaka North Korea, leader ng mga bansa. Yan, tapos nakita nyo, pansin nyo yung babae, ginawa na, yung nahulog na, baga, hinulog na ba? Yan. Ngayon, bakit yan, yung nakakuan dyan, nakatats dyan? Matatalo kasi ni Putin yung Amerika at US, ay yung NATO eh. Ito kasi sila guys eh. Yan, pati yung Vatican, nandyan yan sa Europa, sunog din yan. Ito yung pulse bracket kasi, yung baga, nagawan ko na to ng video eh. Paano ito mawawasak, pero sige lang. Sasalin natin dito kasi para mas malinaw. Kaya sabi doon, ang 10 halimaw, ang halimaw at ang 10 sungay, muna na dyan. Kaya sabi doon sa teksto ng pahayag, yung halimaw at ang 10 sungay ay mapupuot sa arena ng kahilayan. Basahin natin yan mamaya. At susunugin niya sila, kakainin niya ang kanyang laman at hubaran niya sila. At susunugin na matitira. Yan yung katumbas dyan. yung kwan guys, yung katumbas ng aagawin at saka huhubaran. Ito yung pagbagsak ng ekonomiya ng Amerika at ng Europe. Yan yung ibig sabihin dyan. Pagkatapos, bagsak na. Ang susunod na gagawin ng Russia dyan, kasama yung allied niya ng mga bansang kalaban ng Israel, uhulugan niya yan ng nuclear bomb. Kasi itong North Korea, China, galit na galit ito sa Amerika eh, sa NATO eh. Sige, meron ko. Yan. Kasama, kaya sinasabi doon, ang halimaw at ang 10 sungay ay mapupuot sa babaeng. Aagawin nila ang lahat-lahat sa kanya at hubaran niya sila. At susunugin na matitira yan yung kapaliwanagan dyan. Yan mga sungay kasi nasa pulang halimaw, alay dyan ni Putin. Ito yung mga Iran, Saudi Arabia, yung Syria, Turkey, yan. Lahat-lahat yan, alay dyan ni Putin. Yan yung katuparan dyan. At yan din yung ibig sabihin
ng bakit sunugin tong babae. Yan. Ngayon, balik tayo sa main topic natin. Bakit nakalagay doon ang pangwalong hari ay mapupunta sa kapahamakan? Kasi itong Russia at saka yung Muslim country, maghari yan ng kunting panahon. Nakalagay na nga doon na maghari ito sa loob ng isang oras. Ibig sabihin, sa loob ng isang oras, may maghari ba na, siyempre, common sense na lang. So, ibig sabihin yun, short time lang yung paghari nila. Kasi bakit? Kasi mapupunta ito sa kapahamakan si Gugi. Bakit ito mapupunta sa kapahamakan? Kasi ang makikidigma nito sa kanya, ito yung Mesiyas. Yan yung ibig sabihin dyan. Yan yung kabuuhan. Yan yung tinutumbok talaga sa teksto na iyon, sa sentence na iyon na ang pangwalong hari ay mapupunta rin sa walang hanggang kapahamakan. Kasi pag natalo na ng Russia, ito naman yung di ba? Nito at US kasi kaya nga nilagyan kayo ng malarawan eh. Nag-grant ka ng malarawan kasi may kahulugan din yan. Hindi pwedeng maglalagay ako diyan ng walang gamit yan. May gamit talaga yan, may rason yan. Pag nasunog na tong US guys, ang sunod na makikidigma kay Putin, ito na yung Mesiyas. Iyon yung nakalagay sa aklat ng Ezekiel. Yung sinabi doon, Gog, sa lupain ng Magog. Sinabi niya si Ezekiel, sabihin mo kay Magog na yung pinuno, yung punong pinuno, yung leader, baga, lalagyan ko siya ng kawit sa kanyang panga at hihilahin ko siya pabalik sa kanyang bansa. Yan yung ibig sabihin dyan. Kaya, kahit gaano kahitik pa yung magamit nila, Mesiyas, ang pangyarihan ng Diyos yung gagalaw, wala na, pansit na kadra. Tao nito. Talo. Wala, kahit anong pangkuhin dyan, wala na, talo ka talaga dyan. Kahit nga si yung hari ng paraon, ginamitan lang yun ng 10 salot. Nangyari doon, nagpapakawa nga. Ito pa kaya, sabihin mong wala, kumbaga ito, alikabok lang ito sa kapangyarihan ng Diyos, kumbaga. Kaya diniklara yan doon sa aklat ng Ezekiel na matatalo talaga si Gog. Kasi, ang makikibagdigma nito, yung Mesiyas na. Yan yung buong kapaliwanagan. Dito. Yan yung buong kapaliwanagan dyan. Sino yung halimaw na pula na nabuhay noon, tapos namatay na, tapos muling nabuhay? At sino yung mga hari? Sino yung 8 hari? Sino yung 7 hari? Yan yung kapaliwanagan dyan. Para malinaw, yung sinasabi ko yung babae patutot. Yun din, nakasulat din yan dito. Nandito din yan. Ito, nakasulat to, Cordero. At tingnan natin ang 10 sungay na nakita mo ay 10 hari. Haring hindi pa naghari, ngunit bibigyan sila ng kapangyarihan maghari kasama ang halimaw sa loob ng 1 oras. Yung 1 oras guys, pre, common sense, 1 oras, may 1 oras ba paghari? Siyempre, kuan yan, siguro mga 3 taon, yan, or 3 taon kalahati. Kasi sa duda ko kasi guys, yung digmaan na magaganap sa darating na digmaan, siguro tatagal yan ng mga kalahating taon. Pagkatapos maghari itong Russia, kasama yung 10 sungay, yung mga Muslim nation, Arab nation. Pagkatapos ng 3 taon at kalahati, diyan na bababa yung Panginoon. Yan, yung mga taong maiwan sa rapture, may pag-asa. Actually, may pag-asa pa silang mailigtas. Kasi sabi ng Panginoon, sa kalagay doon, hindi ko na kinukuhan. Paikliin niya yung panahon. Dahil kung hindi, baka walang taong mabubuhay. Pero dahil sa kanyang mga hinirang, paikliin niya yung panahon. Kasi yung mga taong naiwan sa rapture, yun yung taon ng pagsubok ba, kumbaga Jacob's time ba, Jacob's trouble. Ang panahon din na yun, gagamitin nila para magsisi sila. Yan. Pag nakita na ng Panginoon na nagsisi na sila ng buong puso, buong katapatan, diyan na sila ililigtas ng Panginoon, yung mga taong naiwan sa rapture. Yung mga Kristiyano, hindi buo yung pananampalataya o yung paniniwala ba yan? Yan yung ibig sabihin dyan. Para sa akin lang, hindi ko na naisali sa picture ito, pero yan yung ibig sabihin dyan. Kasi maghari pa yung halimaw sa loob ng itong 10 sungay sa loob ng 1 oras. Duda ko kasi, yung digmaan na mangyayari ngayon, yung World War III, tatagal yan ng kalahating taon. Yan. Pagkatapos, maghari yung Russia, tsaka yung Muslim country sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taong paghahari nila, doon na bababa ang Mesiyas. Pero sa panahon din na iyon, mga Kristiyano na naiwan, nagsisi na ng gusto. Kaya, yun yung sinasabi ng Panginoon na paikliin niya yung araw na yun. Dahil kung hindi, walang pero dahil sa mga hinirang niya. Kasi hinirang din yung mga tao na yun eh. Pero, niya, sabi nga sa Ecclesiastes, di ba? Kung ang ginto ay sinusubok sa apoy, paano na lang kaya yung pananampalataya natin na mas mahalaga pa sa ginto, di ba? Yung 3 taon at kalahati, panahon yun ng pagsubok. Susubukin yung nila, pananampalataya. Sino yung matitirang makakasurvive ba? Sila lang yung maliligtas. Sabi nga ni Jesus. Pero yung mga na-rapture, wala na, hindi na sila makakaranas ng pagsubok kasi hindi pa naganap yung tinanggap nila ng buo, sumunod sila sa kalooban ng Diyos eh. Kaya hindi sila makakaranas. Yung mga maiiwan, sila yung susubukin. Tapos kung sino yung maiiwan, sila lamang yung maliligtas. Yan. Kaya continue tayo guys. Yan. Bibigyan sila ng pera sa loob ng 1 oras. Isa lang layunin ng 10 ito at ipapailalim nila sa limaw
Ibig sabihin guys, kasama ang halimaw sa loob ng isang isa lang ang layunin sa 10 sungay na ito. Ito, ipapailalim nila ang sa halimaw ang kanilang kapangyarihan. Ibig sabihin yan, yung suporta nila, 10 bansa nito, hindi talaga yan literal na 10 bansa ha. Maraming bansa yan yung nasa Middle East. Kumbaga, full support sila sa Putin dyan, sa darating na digmaan. Pagkatapos dyan, makikidigma sila laban sa Cordero. Yan yung ibig sabihin ko dyan. Kaya nga, yung Biblia, hindi talaga yan. Ito, ilimbawa natin ito yung Cordero. Sino ba yung Cordero? Di ba, walang iba, Jesus? Ano yung nilagay dyan? Cordero lang dyan, pero common sense ba? Talinghaga to eh. Makikidigma sila laban sa Cordero. Ang sentence na ito guys, nakasulat dito sa aklat ng Ezekiel, pero iba yung pagkaka-explain doon, pero isang hulugan lang, iba lang sa payag, ito lang yung nakalagay sa payag, pero sa book of Ezekiel, same lang sila. Basahin natin. Makikidigma sila laban sa Cordero, ngunit tatalunin sila ng Cordero, sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Yan, kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili, at tapat na tagasunod. Bakit sinabi itong kasama niya sa tagumpay ang kanyang tinawag? Kasi yung mga tinawag, ito yung mga na-rapture eh. Tapos itong mga pinili, ito yung nakaligtas sa 3.5 years na kapigatian. Yung kumbaga sinabi ng Panginoon ba, sino yung mananatili, sila lang yung maliligtas. Yan. At tapat, kasi tapat yung tinawag yung mga na-rapture na tao, tapos naging tapat din itong yung mga naiwan. Kasi nakasurvive ito sa 3 taon at kalahati eh. Yan yung ibig sabihin yan. Ito yung mga followers Jesus. Ito yung mga taong ito ang magmamana ng kalupaan na ipinangako ng Diyos Ama. Yung sinasabing kasama nila yung Cordero sa loob ng 1,000 taon. Yung Mesiyas. Yan. At sa panahon din niya yan, si Satanas, may ibang paliwanagan ito. Si Satanas din sa panahon na yan, bakit siya ikakapos sa loob ng 1,000 taon? Kasi hindi na siya makakarte dyan ba? Hindi na siya makakapalag dyan kasi ang Panginoon na yung maghahari dyan sa lupa. Kaya hindi na niya magawang linlangin yung mga tao dyan sa loob ng 1,000 taon. Yan yung ibig sabihin dyan. Halimaw. Kumbaga ito si Putin sa aklat ng Ezekiel. At yung mga 10 sungay, ito yung Persia, Tubal, Ethiopia, Sudan, Libya. Tapos itong halimaw na pula, ito yung Russia o Magog. Yan yung ibig sabihin dyan. Tapos itong Jesus doon sa aklat ng Ezekiel, ito yung anak ng tao na makikipaglaban kay Gog, kasama yung kalalakihan ng maraming bansa na kalaban ng Israel. Gustong durugin yung Israel ba? Pero pagdating sa araw na iyon, darating yung anak ng tao, yung makapangyarihan sa lahat. Yan. Yan na yung ibig sabihin niya. Ito si Jesus sa aklat ng payag, Cordero yung pangalan niya dito. Pero sa aklat ng Ezekiel, ang pangalan niya doon, anak ng tao, son of man. Si Putin, ang pangalan niya dito sa payag, ito yung halimaw na pula. Tapos doon sa Ezekiel, siya yun, si Gog. Pero sa panahon natin, ang pangalan ng halimaw na pula, or Magog sa Ezekiel, ito yung Russia. Tapos, yung mga bansa, yung old name, may mga bansa, tulad ng Iran. Yung old name ng Iran kasi Persia. Yan, Tugarma, Turkey. Tugarma old name. Pero Skaritdis, yan, pangalan niyan Turkey. Yan yung mga katumbas dyan. So, yun na yun guys, yung buong kapaliwanagan ko sa aklat ng dito, aklat ng pahayag. Yan yung kapaliwanagan ko. Sana nakuha nyo guys kasi wala na, pag naganap na yung World War 3, wala na internet, wala nang time na makapagbahagi ng salita ng Diyos kasi warak na lahat. Pag warak na lahat, imagine niyo walang kuryente. Pag walang kuryente, automatic walang tubig kasi kuryente nang papatakbo sa tubig eh. Walang kuryente, walang tubig, walang signal, warak na, kaya nga walang kuryente kasi, kaya nga walang signal kasi wala nang kuryente. Sige, magtatrabaho pa kayo mga tao dyan, wala na, blackout na yan lahat. Yan yung ibig sabihin dyan. Warak-warak na yan. Kaya para sa akin, habang may panahon pa, may oras pa, yung ginagawa kong pagbabahagi sa inyo, tulad nito, hindi ko ito ikakaya. Kasi pagdating ng araw, ako din yung makakaani nito eh. Masibak ko eh. Alam ko yan, siyempre, ako eh. Ilang bisis na akong na-rapture sa panaginip ko, hindi ko lang yan sinasama sa sa vlog ko. Kasi alam ko, yung katulad ko, mahirap paniwalaan. Kasi, mahirap ako eh. Pero yung mga bulang propita, katulad ni Kibuloy, kahit alam nating yung turo niya, puro kasing malingan, pero marami yung nahatak, niwala sa kanya. Kasi, yaman yung bukang eh. Nakalungkot ng isipin ba na larong sinabi ni Jesus sa panahong iyon, marami yung darating, magpapakilala silang yung Kristo. Yan yung ginawa ni Kibuloy, di ba? Sabi niya siya daw yung may-ari ng ating kaluluwa. Tapos, bakit sa kabila ng sinabi ng Panginoon sa aklat niya, bakit yung mga tao nalinlang pa rin niya? Bakit kasi sinabi ni Jesus na marami silang malilinlang, marami silang mapapaniwala. Pero kaya nga, diniklara na yan ba sa Biblia? Kaya hindi yan papalpak. Nakakalungkot lang isipin yung mga taong nalinlang ni Kibuloy, yung mga patikan, yan.
Katoliko ako pero false prophet yung iwan ko lang. Kasi yung Vatican guys, yung Roman Church, ang katumbas niya sa Biblia, yun yung dragon. Panahon pa ni Herodes hanggang sa yung Roman Empire ba? Yun yung dragon na may 10 sungay, may 7 ulo, 10 sungay. Huwag na natin yung isali dito kasi mahaba na. Yun na yun guys. Kaya sana'y para sa akin, tawanan nyo na lang, tawa lang kayo dyan. Tingnan natin pagdating ng araw, sino yung magiging katawa-tawa sa atin. Basta sa akin, hindi ko piniliin sa inyo yung pahayag na inihayag din sa akin ng Panginoon. Kasi hindi talaga yung karunungan na nasasataglay ko ngayon, hindi sa akin to galing eh. Sus, humanap nga kayo ng kwan. Humanap nga kayo ng ibang magi-explain dito kung tutugma-tugma ba. Bibigyan ko pa kayo ng reward kung makahanap kayo, hindi sa pagmamayabang. Yan. Wala kayo ngayon. O wala yung tawa nyo pag maghanap na yung World War 3. Kayo yung mahawa kayo sa akin kasi ganyan ako. Parang siraan na ng ulo. Walang problema yan. Kilala ko yung sarili ko. Pagdating ng Third World War, baga, ganito kasi yan mangyayari. Suffer now, happy later, di ba? Ako. Tapos kayo, happy now, suffer later. Baga, gulong ng palad ba? Ayoko na magsalita kasi hirap na, kasakit pa ako ng damdamin. Gusto ko lang na magbalik loob na kayo sa Panginoon na sa ganun. Sama-sama tayo pagdating sa rapture. Yan. Yun guys. Good luck.